Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Title, nag-uunahan mag-sorry at lumipat for survival. Naglabas ng reaksyon si former PACC Chairman Greco Bilhica kaugnay ng umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang mambabatas sa usaping impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, tinuliksa ni Bilhica ang mga kongresistang dati umanong agresibo sa pagtutulak ng impeachment, ngunit ngayon ay tila umatras dahil umano sa kakulangan ng ebidensya. Ayon kay Bilhica, mga maleta congressman, gigil mag-impeach kay VP Sara Duterte noon for accountability daw. Nag-uunahan mag-sorry at lumipat na ngayon for survival. Dagdag pa niya, kulang na daw ebidensya, ayaw na daw nila. Hindi rin nag-atubiling magbitaw ng mabibigat na salita si Bilhica laban sa mga mambabatas na umano'y nagbago ng paninindigan. Sabi niya, mga kababayan, tandaan nyo mga taong iyan, mga walang paninindigan, oportunista at balimbing. Pag balimbing, sinungaling at magnanakaw, huwag paniwalaan, dapat palitan. Sa huli, iniugnay ni Bilhica ang isyu sa mas malawak na laban kontra korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sila ang nagpapakasasa sa kaban ng bayan, abusado sa kapangyarihan at nagpapahirap sa bayan. Yan ang payag ni Chairman Bilhica. Ang payag ni Bilhica ay lumabas sa gitna ng patuloy na pagdinig sa House of Representatives of the Philippines kaugnay ng impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Matatandang idiniklarar na ng House Committee on Justice na sufficient in form and substance ang mga reklamo, isang hakbang na nagbubukas ng posibilidad ng plenary vote at kalaunan ay impeachment trial sa Senado. Gayunpaman, nananatiling usapin ang solidong suporta ng mga mambabatas, lalo na sa gitna ng mga ulat na umano'y pagbabago ng posisyon ng ilang political blocs at individual na kongresista. Okay. So, I don't know sino yung mga tinutukoy ni dating Chairman Bilhica na lumilipat. Palagay ko, posible yan, lalo na mga kongresista from Visayas and Mindanao. Kahapon, inulunsad ang isang kilusan, Cebu Alliance for Duterte. Mga iba't ibang sektor ito na naglabas ng manifesto. We are warning all Cebu lawmakers. Oras na pumirma kayo sa impeachment laban kay VP Sara, parang pinirmahan nyo na rin ang inyong political death warrant. Ang bigat na statement yon. So, and I believe sa Mindanao, mas lalo ng takot ang mga kongresista sa Mindanao na basta-basta pumirma. Maliban lang, ito, exception lang ha, kung may katulad last year na incentive. Ano yung incentive? Yung sinabi ni Congressman Toby Chanco na basta may pumirma ka, may pundo. I'm not sure how much. Kaya lang, ang mga balibalita, 150 million. Kaya ang daming pumirma last year. So ngayon, kung meron pa rin ganong amount, palagay ko, maraming pipirma. Yun nga, ang balita, na mayroong isang kongresista na nag-birthday sa Bali, Indonesia, tapos invite ang ibang kongresista at doon na daw nagkabigayan ng regalo. Regalo, ang nag-birthday, ang nagbigay ng regalo sa mga inimbita. Para sa, according to Politico News, para daw sa impeachment ni VP Sara. So, sige, mag-isip-isip kayong mga kongresista dahil sabi nga na Atty. Guanzon, anong pipili nyo? Dalawang taon? Malakas kayo kay Marcos? After that, wala na? Or, pabayaan nyo na yung remaining 2 years ni Marcos. Importante, malakas kayo panahon ni VP Sara sa 2020. Oh, so ako, sa 6 years na lang ako under VP Sara. Kasi sa ngayon, wala pa talagang makakatalo kay VP Sara. Sabi ng Pulse Asia Research Director, si Madam Ana Tabafunda, kahit anong endorsement na gagawin ni Pangulong Marcos Jr., walang epekto o kung may epekto man, napakalit ang epekto
para talunin nila si VP Sara sa Visayas and Mindanao. Malakas lang si Pangulong Marcos sa Luzon. Yun lang ang kanyang baluarte. Metro Manila, wala na siya. Mas lamang ang ratings ni VP Sara sa NCR kumpara kay ano. Kaya doble kayod sila ngayon. The only way is impeachment. Again, kung ako ang tatanungin nyo, ang assumption ko is makakakuha sila ng 1/3 signatures, aakyat yan sa Senado. Kaya matutuloy po ang ating bloodbath makakapanood. Maliban lang, kasi mautak itong Brave Legal 18, Legal 16 pala. Kung mayroong Brave 18 Marines, mayroon ding Brave, Talented, Legal 16, yung mga abogado ni VP Sara. May posibilidad, sinasabi ng mga analyst, baga bigla itong mga legal team ni VP Sara magsampa na naman ng kaso sa Supreme Court laban sa mga kongresista dahil void in issue. Defective from the start itong ginagawa nilang impeachment process.